Magandang araw po sa inyong lahat mga koys at welcome po rito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa buong Pilipinas. At sa ating pagpapatuloy, pag-usapan ho natin ang World Team Chess Championship ho, Rapid and Blitz. Ito ho ay combination ng Rapid and Blitz para po doon sa mga unang tagapakinig o subscriber ng aking Spotify, YouTube at nanonood sa Facebook. Ang Rapid and Blitz ay may time control po na 15 minutes plus 10 seconds sa Rapid. Pagdating naman po sa Blitz, merong 3 minutes plus 2 seconds. Ibig sabihin po niyang increment na yan, kada tira ho o per move, may increment na 10 seconds sa Rapid. At meron namang 2 seconds kada tira ang idadagdag sa'yo kapag naglalaro ka ng Blitz. Yan ho ang ibig sabihin dyan ng World Rapid and Blitz Chess Championship. Ito ho ay team, no? Humigit kumulang meron hong mga 50 teams ang lumahok dito po sa World Rapid Chess Championship ng FIDE. FIDE ho ang nag-organize dito at ito ho ay pangalawang pagkakataon kung hindi ho nagkakamali. Ito po ay second time at talagang dumami ho ang sumali pagdating sa team dahil ho maganda sa team dahil iba't ibang mga nationalities, iba't ibang mga lahi nagko-combine sila para sa isang team. At sila ho'y nagiging magkakampi, nagkakaroon doon ng bandingan, nagkakaroon ng pagkakilanlan. Ano po? Nagkakaroon sila ng mga communication, bati dito, bati doon. Yun ang kagandahan no, dito sa team World Chess Championship. Ito ho ay pangalawang pagkakataon. Yan po ang introduction dyan sa World Team Championship. Tandaan po natin, ito ho ay kamakailan ho nangyari at ito ay tapos na, mga ilang araw na ho ang nakaraan, tapos na po ito. At maganda hong talakayin at himay-himay pag-usapan ang nangyayari, mga kaganapan dito sa World Rapid and Blitz Team Chess Championship. Yan ho ang ating pag-uusapan, tatalakayin dito sa aking podcast. Huwag po sana kayo makakalimot mga boys ha. Tulong na lang po natin dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas. At kauna-una rin siyempre kayo na maging subscriber dito po sa Spotify, sa YouTube at siyempre sa Facebook. Paki-follow po ako doon. At sana ay tuloy-tuloy ho ang pag-subscribe ninyo, mag-comment po kayo at paki-like. Siyempre ho, dyan lang ho tayo nabibigyan ng kasiyahan at lumawak pa at sisipagin tayo para gumawa ng maraming mga chess podcast. Ayan po ang ating tatalakayin patungkol dito sa World Rapid Blitz Chess Championship, no? Dito po sa Chess Championship, unahin na po natin mga boys, ano ba ang nangyari sa World Rapid. Sa Rapid muna tayo, saka natin ang Blitz kasi ang Rapid kapiranggot lang ho ang mga dramahan doon. Samantalang dito sa Blitz, may mga drama dito, no? May mga intense na nangyari dito sa Blitz. At yan po, ito ay Rapid. Uunahin natin ano ba mga kaganapan. Hindi na ho natin pahabain pa sino ho ba ang nag-champion dito sa Rapid Team Chess Championship. Walang iba, no? Walang iba kundi ang team ni Super Grandmaster Erigaisi from India. Siya ho ay world number 3 or number 4 kung di ako nagkakamali, pero number 1 po siya na Indian player sa India. Syempre ano, hindi naman magiging Indian yan kung hindi taga India yan, no? Siya ho ang team na nag-champion sa Rapid, Team MGD1. Yan ho ang team at ang board 1 po dyan mga boys, kundi si Super Grandmaster Erigaisi. Yan ho ang team niya. Siya po ang board 1 po dyan. Sila ho ang nag-champion Team MGD1. At ang pangalawa naman po, ang nakakuha ng silver, siyempre si Team MGD1, siya ho ang nakakuha ng gold. Siya ho nag-champion. At ang silver po, ang nakakuha po niyan ay ang Team Freedom, no? Team Freedom, yan po ang board 1 po dyan. Walang iba kundi si Super Grandmaster, dating 5-time world champion si Vishy o si Viswanathan Anand, isang Indian din po at Deputy President ng FIDE. Yan ho si Viswanathan Anand. Siya ho ang board 1 dyan sa kanyang Freedom.
siya ho ang nakakuha ang kanyang team ng silver. At ang bronze naman po, nakakuha ay ang Hexamine. Ang board 1 po dyan, walang iba kundi si Levon Aronian, dating taga-Armenia. At siya ho ay nag-change federation, matagal na, mga 1 taon na po yata. Siya po ngayon ay isang American-Armenian Super Grandmaster, no? Sa US Federation na po siya. Siya po ang board 1 ng Hexamine. Bronze po ang nakuha dyan. At syempre, itong malalakas din itong mga nila, no? Mga team dito sa Rapid. Si Hexamine ni Levon Aronian, kasama niya dyan si Anish Aguirre, no? Si Volodar Morzin, no? Volodar Morzin, isang wala pag 20 years old, pero siya po ang kasulukuyang World Rapid Chess Champion. Yan si Volodar Morzin, no? Volodar Morzin. Wala pa yata siyang 18 years old. Hindi ko na-check ang kanyang edad, pero bata pa siya, teenager, pero siya ho ay nag-world champion pagdating sa Rapid. Kaya napansin siya ng maraming mga chess player, siyempre, no? At matunog ang kanyang pangalan pagdating sa mundo ng chess. Kaya ho, kinuha po siya ni Levon Aronian. Kakampi po yan. Si Volodar Morzin na nakakuha ng kakampi dyan sa Hexamine. Bronze po siya. Yan po ang kabuuan dyan sa Rapid, no? Ayoko na hong panghabain dyan dahil wala namang drama masyado. Pero may kukunti pala, no? Hindi pala totally walang drama kasi ganito po mga kois eh. Meron kasi talagang heavily favored na team. Yung po ang team na yon ay WR Chess. Kumbaga World Rapid Chess, yan ang ibig sabihin yan eh. Sila ho ang heavily favored na magcha-champion sa Rapid at magcha-champion din sa Blitz. Pero kinapos po sila pagdating sa Rapid, no? Kinapos sila, kailangan nila do sa final day ng Rapid po, kailangan lang po nila ay draw, no? Sa buong team. Draw lang po siya para syempre makakuha sila ng bronze o pumwesto. Wala ho kasi silang nakuha itong heavily favored na WR Chess, no? Yan po, ang board 1 po dyan ay si Super Grandmaster ng Russia, si Ian Nepomniachtchi. Ayoko na hong ispelengin ang Nepomniachtchi. Nagkakaroon ako ng memory lapses. Mahabang pangalan niya, pero alam ko pagdating sa chess community, sa iba't ibang bansa, kilala yan si Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi. At kung natatandaan nyo po, noong World Rapid and Blitz Championship, nag-champion sa Rapid, sabi ko, si Volodar Morzin. Isa rin hong Russian, Super Grandmaster na Russian na teenager. Ang nag-champion po noon sa Blitz, nakatatapos pa lang yan, kung di ako kakamali, last year pa yata yun, December. Ang nag-champion sa Blitz, natatandaan nyo po, dalawa yon. Si Ian Nepomniachtchi at si Magnus Carlsen. Kaya hindi ho nakakapagtaka, si Ian Nepomniachtchi ang kinuhang board 1. Pero siyempre, may kahalili siya dyan na board 1 din. Yan ho ang heavily favored team, ang WR Chess. Bakit? Simple lang po mga kois. Nakakalula ang kanilang mga team players, no? Team members ng WR. Bakit nakakalula? Grabe ang lakas ng kanilang lineup. World, no? Sa pagdating ho sa Rapid, no? Pagdating sa Rapid, World Top 10, no? World Top 10 o World Top 15 ang naka-line up sa kanilang team. No? Ang naka-line up naman, pagdating naman po sa Blitz, wow, halos lahat ng top 10 ang kanilang players nasa top 10. Sino ho ba ang heavily favored na team? Siyempre, yun na, binanggit ko. Pero sino-sino ang mga players? Bakit kilalang kilala sila? At alam ng mga players, mga taga-subaybay ng World Rapid Chess Championship ay sila ang heavily favored. Sino-sino ba yung mga players? Itutuloy natin mga koisa dyan sa Blitz. Dito lang mo tayo magtatapos tiyahin dito sa Rapid ang mga kaganapan dahil may kaunting drama doon sa World Rapid dahil hindi ho pumwesto. Kahit bronze walang nakuha ho. Ang heavily favored. Kaya minsan mga kois talagang hindi ho kahit sabihin na nating sabihin natin nasa isip natin, tapos nasa sitwasyon, pag sinabi natin sigurado tayo na yun, makukuha natin yan, ganyan. Pero kapag wala pa sa ating mga kamay
hindi ho tayo makapagsabi na 100%. Kaya mas maganda sabihin natin 99% eh. O kaya 95, 97%. Huwag ho tayo magsasabi na 100%. Bakit? Itong heavily favored team na WR Chess, talagang sila ang ine-expect na magcha-champion dito sa Rapid, no? Pero nabigo po sila, wala silang nakuha, kahit bronze wala. Dahil ang nakakuha ho, ulitin natin, ang naging world champion sa Rapid sa Team Chess Championship 2025, baka makalimutan ko yung year. 2025 itong pinag-uusapan natin mga kois ha. Team MGD1 ni Super Grandmaster Board 1 Erigasi, isang Indian Super Grandmaster, number 1 player. Siya ho at ang kanyang team ang nag-champion po dyan. At ang nakakuha ho ng silver ay ang Freedom, ang team po ni dating 5-time world champion, no? Former world champion Viswanathan Anand, isang Indian din po. Yan ho ay 50 years old na mahigit, pero grabe pa rin, mabangis pa rin ang kanyang mga tiradings. Mabangis pa rin ang kanyang mga tira. Hindi mo iisipin na siya ay malapit na sa senior citizen, no? Age doesn't matter, sabi nila, no? Pagdating din ho sa chess, hindi ka nakakatyak na kahit matanda na siya, ay talaga namang may kamandag pa ang kanyang tira. Yan ho, si Viswanathan Anand. Kung tayo nag-iisip, pagdating ho sa chessboard, walang matanda, walang bata, no? Walang babae, walang lalaki. Pagdating sa chessboard, hindi mo titingnan ang kanyang gender, ang kanyang edad, ang kanyang itsura, kundi titignan natin mga kois, yung kanyang kaisipan. Ayan ho ay na sa pamamagitan ng kanyang mga tirading. Si Viswanathan Anand, siya po ang kanyang team ang nakakuha ng silver dito sa Rapid. At syempre yung sa team sa bronze naman nakakuha yung board 1 na si Super Grandmaster Levon Aronian, no? Matanda na rin po yan, 40 years old mahigit na po yan si Levon Aronian. Nakakuha pa ang team niya ng bronze. Yan ho ang mga kaganapan dito sa Rapid. Balik na tayo dito sa Blitz, ha? May ideya na ho ba kayo kung sino ang nag-champion dito sa World Blitz ng team? May ideya ho kayo? Syempre, no? Malaki nga, kaya nga may sinasabing heavily favored ang WR. Sila ho ang nag-champion actually. Sila ho ang nag-champion. Pumangalawa, this time, silver na po ang Hexamine. Kasi ho, doon sa Rapid, ang Hexamine mga koy, sila ho ang nakakuha ng bronze. Pagdating naman po sa Blitz, sila ang nakakuha ng silver. So, kung sino mang team ang pumapalakpak at dapat mag-celebrate at taas noo, walang iba kundi si Hexamine. Dahil sila lang po ang nakakuha, ang nakapwesto sa Rapid at sa Blitz. Wala, sila lang ho ang nakapwesto dyan. Kasi ang WR, sa Blitz siya nag-champion, no? Yung Freedom, di naman lumusot pagdating sa Blitz. O may ano na ho kayo mga koys, no? May ideya na kayo. Okay, ang nag-champion po, syempre, yung heavily favored, ang nag-champion sa Blitz, no? 3 minutes plus 2 seconds increment ang WR chess. Pangalawa, si Hexamine na nakakuha ho ng silver. At ang nakakuha ng bronze ay anong team mga koys? May idea ho ba kayo? Ayan o, ang nakakuha po ng bronze, third placer po, walang iba kundi ang Kaz Chess. Hindi ho Castle Chess, Kaz. Ako ba? Kaz Chess. Ibig sabihin sa word na Kazakhstan, formerly Soviet Union, no? Itong Kazakhstan, at matibay din ang mga chess players dito. Kaz Chess, ang board 1 po dyan, walang iba kundi si Super Grandmaster Grishuk. Isang Russian din po yan mga koys. Tandaan mo natin, naging Blitz World Champion din po yan si Grishuk. Gaya ni Ian Nepomniachtchi, kaka-champion pa lang at nahatian pa siya. Hindi siya lubos na champion kasi kahati niya noon sa Blitz Chess Championship 2024 ay si Magnus Carlsen, no? Ang the greatest of all time chess player na si Magnus Carlsen, isang Norwegian. So si Ian Nepomniachtchi nag-champion, pero itong si Grishuk, no? Super Grandmaster Grishuk, Alexander Grishuk, kilala po yan sa pagiging komedyante.
mapapanood po ninyo ang kanyang mga video, talagang kanyang mga interview. Matatawa ka talaga sa kanyang sense of humor, ha? Ganun ho, si Alexander Grichuk. Siya ho ang board 1 dyan, sila po ang nakakuha ng bronze. So meron na ho tayo dito mga koys, ano ho ba yung mga drama? Ano ba yung mga intense na nangyari dito sa Blitz? Pero introduce muna natin itong WR Chess. Sino ba yung mga player? Hindi ko na ho in-introduce isa-isa mga koys, ha? Yung mga team members ng mga nag-champion o sabihin natin nakapwesto, no? Sila Team MGD1, sila Freedom, sila Examine, si Cash Chess. Ang binanggit ko na po ay mga board 1 nila. Pero itong WR Chess, gusto kong banggitin eh. Maganda siyang, kasi sabi ko sa inyo kanina, talagang malulula ka sa kanila. Yung kanilang team players pagdating sa Blitz mga koys. Wow! Hindi lang isang wow, kundi wow, wow, wow. Ha? Nakarinig na ba kayo ng ganun mga koys? Tatlo, grabe. Bakit? Ito, ang kanilang board 1, no? May team member sila, nasa top 5 Blitz player. Top 5 po. Top 5 po ang nakuha nila, kasi andyan sa kanila si Ian Nepomniachtchi. Hindi ako sigurado pala, pero sigurado ako tatlo sa top 5. Si Ian Nepomniachtchi, si Nakamura, si Alireza Perusia, no? Si Maxime Lagrave, Maxime Bashir Lagrave, sa MBL. Andyan din po si ating kaisa-isa, ang Pinoy, no? Si Super Grandmaster Wesley So at si Jan Duda ng Poland. So ito mga koys, ano, ang kanilang team members pagdating sa Blitz, tandaan natin, no? Kapag talagang sagupaan, ito ang kanilang pinapasok na lineup. Ang board 1 nagpapalitan po mga koys. Si Ian Nepomniachtchi at si Alireza Perusia, nagpapalitan sila, no? Nagpapalitan, tapos nagpapalitan din po ang kanilang board 4, si Maxime Bashir Lagrave. Ang hirap, MBL na lang mga koys. MBL, Maxime Bashir Lagrave, isang French po yan mga koys, Super Grandmaster na taga France, ibig sabihin yung board 1 nagpapalitan ho. Si Ian Nepomniachtchi, si Alireza Perusia, no? Pagdating ho sa board 2, Hikaru Nakamura, no? Hikaru Nakamura ang nagpapalitan dyan, no? Si Hikaru Nakamura or si Bashir Lagrave ang nagpapalitan, or si Alireza Perusia nagpapalitan niya sa board 2. Papalitan niya si Hikaru Nakamura. So ibig sabihin ang board 2, ano po, Ian Nepomniachtchi, Alireza. Sa board 2, Alireza at si Hikaru Nakamura. Ang board 3, si Bashir Lagrave at si Hikaru Nakamura. And then sa 4 naman, si Jan Duda at si Grandmaster Wesley So. Ito yung mga drama dito mga koys. Unahin na natin patungkol kay Wesley So. Bakit? The last final day po ng Blitz Chess Championship, alam nyo ba nangyari kay Grandmaster Wesley So? Binangko. Hindi talaga siya pinalaro. Grabe naman nangyari sa kanya. At alam nyo ba, ang coach, ang team captain ho ng WR Chess ay si Gustafsson. Gustafsson, ang hirap kasi yung spellingin eh. Pero si Gustafsson, chess captain po siya ng WR Chess, siya din po ang head coach ng national team na Germany. Yan ang Gustafsson. Nagtataka lang po ako, itong si Gustafsson, binangko the whole day si Wesley So, samantalang napakaganda ng kanyang performance. Ang kung paano, wala nga siya, undefeated nga si Wesley So pagdating sa Blitz. Si Ian, natalo si Ian. Si Hikaru Nakamura, natalo eh. May mga talo sila sa Blitz eh. Si Hikaru Nakamura, tsaka si Ian. At ganun din si Alireza. Pero si Wesley So, si Duda, walang talo eh. Tsaka si Maxime, si MPL. So, yun mga koys ang binabanggit ko. Bakit binangko the whole time? Siyempre, hindi natin question kasi strategy yan. Tatandaan natin mga koys. Ito ay Team Chess Championship. Walang individualism dito.
walang individual, walang ano rito, mga paborito. Ang nakasalalay po dyan ay yung kapakanan ng team. At yan ho ay nakasalalay sa coach or sa team captain. Yun nga si Gustafsson. Siya ho ang team captain. Lumalabas siya na rin po talaga noon. Yung first rapid and blitz, siya din ho ang ano po doon. Kung natatandaan nyo, sa rapid, si Wesley So ang board 1 noon. No? Tapos pinalitan siya ni Magnus Carlsen kasi hindi nag-perform ng maganda-ganda si Wesley So noon. Natalo yata siya 2 beses eh. Kaya hindi maganda ang laro niya noon. Pinalitan siya ni Magnus. Tapos, ganun ho ang nangyari mga koys. Yung nangyari dito kay Wesley So, binangko po siya. Talagang hindi siya pinaglaro. Kaya ang nangyari ho, talaga namang kung tayo ho titingin sa ating mga sarili, makakaramdam ka bakit? Bakit binangko si Wesley So samantala board 4 naman po ang kanyang hawak. Although si John Duda ang kanyang kapalitan diyan, no? Hindi talaga pinaglaro the whole day. Kumbaga sa basketball, binutas ang upuan. Hindi man lang pinagpawisan. Pero gaya ng dati, gaya ng sinasabi natin, team effort po ito mga koys. Hindi importante rito, no? Ang damdamin, hindi importante dito kung palalaruin ka o hindi, kundi ang strategy, team effort. Strategy, ano ba ang composition, bakit hindi pinalaro? Yun lang naman mga koys ang drama dyan. Bakit hindi pinalaro? Anong problema kay Wesley So? Samantalang ang ganda ng performance ni Wesley So. Siya ho ay world top 6 pagdating sa blitz. Pang-anim siya sa pinakamabilis, pinakamagaling sa blitz, si Wesley So. Yan ho ang mga drama na nangyari dyan sa ating blitz chess championship. At ang mga drama pa ay ganito mga koys. Diyan pala bago mag-umpisa ang tournament, ina-announce kung kailan o anong oras mag-i-start. Ang nangyari ho, hindi nakapag-communicate ang FIDE o yung organizer para sabihan ang WR Chess na maglaro. Hindi nasabihan. Kaya lahat sila late. Lahat sila late ng 1 minute. Kaya nag-appeal si Gustafsson, nag-appeal sa FIDE o sa organizer na hindi nasabihan sila para makaano yung player. So, to cut the story short, pinagbigyan sila. At ang nakalaban nila ay nilaspag nila. Grabe. Pero si Ian Nepomniachtchi, hindi siya makalusot kay Kimmer. Number 1 chess player na German, no? Bata po ni Gustafsson, tinalo si Ian Nepomniachtchi ilang beses. Hindi siya nanalo kay Kimmer. Kaya doon sa final day, ang kanilang board 1 ay si Ian Nepomniachtchi, board 2 si Nakamura, board 3 si Alireza, board 4 si Maxime Lagrave. Yun talaga ang todo na lineup nila. Tapos yung second match, nag-number 1 si board 1 si Alireza, bumaba si Hikaru Nakamura, tapos si MBL, and then si Duda. Ang nakakapagtaka lang si Wesley So, hindi talaga pinasok. Bakit kaya? Ewan ko. Walang paliwanag si Gustafsson. Sinasabi niya lang palagi ilang beses. Yun daw ay the hardest job, no? Yung ginawa ni Wesley So na nasa loob lang ng kwarto. Hindi nakakalabas. Ganun yata sila dun eh. Nasa kwarto lang talaga si Wesley So. Binutas ang upuan. Hindi pinalaro eh. Yan ho ang mga kaganapan mga koys. Yan ho ang mga kabuuan nangyari dito sa World Team Chess Championship ng Rapid and Blitz 2025. Maraming salamat sa pagsubaybay at sana wag po kayo magsawa na mag-like, mag-subscribe at syempre ipalaganap ang mga makamandag ang mga kamandag ng chess player. Hindi po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye.